GMRC 4, Term 1, Week 10. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Sariling kamalayan sa mga mabuting kaugaliang Pilipino. 1 of 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng mga gawain na nagtatampok sa mga Pilipinong nagsasabuhay ng mabuting kaugalian. Una, natutukoy ang mga pansariling taglay ng mga mabuting kaugaliang Pilipino. Halimbawa, masayahin, madasalin, masipag. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang sariling kamalayan sa mga mabuting kaugaliang Pilipino ay mahalaga upang maiangkop ang mga kilos at pag-iisip na katangi-tangi sa lahing pinagmulan. At pangatlo, na isasakilos ang mga tinataglay na mabuting kaugaliang Pilipino. Unang araw, tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Sabihin kung tama o mali at bakit ang sumusunod na mga kilos ugnay sa pangangalaga ng mga punong kahoy. Unang bilang, hindi naaapektuhan ang punong kahoy sa mga ilaw na ipinupulupot sa kanilang sanga kung Pasko. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay mali. Bakit? Dahil mainit ang mga ilaw at nakakaapekto sa mga puno kapag ipinupulupot natin ng mga Christmas lights ang kanilang mga sanga at dahon. Maaari itong ikamatay ng puno. Pangalawang bilang, tama lang na pagbawalan ang pagpako sa mga kahoy ng mga campaign materials. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. Bakit? Dahil ang pagpako ay nagsusugat sa puno at nagiging sanhi ito ng pagpasok ng sakit at pagkabulok. Pangatlo, madali lang palitan ang punong kahoy kaya hindi dapat pagbawalan ang pagputol nito. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay mali. Bakit? Dahil inaabot ng 20 to 30 years bago maging mature ang isang puno. Ngayon ay dumako naman tayo para sa paghawa ng bokabularyo. Ano kaya ito? Kamalayan? Kaugalian? Sariling kamalayan? Pipiliin ang angkop na sagot sa mga salaysay sa ibaba. Para sa unang bilang, tumutukoy ito sa kaalaman o pag-unawa ng individual o komunidad sa kaniyang damdamin, opinyon at karanasan at pagkakilala ng nasa paligid nila. Ano kaya ito? Kamalayan, kaugalian o sariling kamalayan? Magaling! Ito ay kamalayan. Pangalawa, ito ay ang mga gawain, tradisyon o pamumuhay na kadalasang ginagawa ng isang grupo ng tao. Ito ay nagpapakita ng mga pag-uugali ng isang komunidad. Ano kaya ito? Kamalayan, kaugalian o sariling kamalayan? Tama, ito ay kaugalian. Pangatlo, ito ay ang personal na pag-unawa at kaalaman ng isang tao tungkol sa kaniyang sarili, kaniyang karanasan at mga opinyon. Ito ay ang sariling pagkilala sa kaniyang pagkatao. Ano kaya ito? Kamalayan, kaugalian o sariling kamalayan? Tama, ito ay sariling kamalayan.
Basahin natin ang tanong na ito. Pilipino ba ako? Tutukuyin na mag-aaral ang kaugaliang Pilipino at kaugaliang puti o Western o kaugalian ng mga puti. Para sa unang bilang, makapamilya. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang Pilipino. Pangalawa, individualistic. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang puti. Pangatlo, mataas ang tingin sa sarili dahil makapangyarihan ng bayang kinabibilangan. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang puti. Pang-apat, mapangatwiran sa magulang. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang puti. Panglima, mapanindigan sa karapatan. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang puti. Pang-anim, mapagsarili o independent. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang puti. Pangpito, matibay ang loob. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang Pilipino. Pangwalo, masayahin at magiliw na kasama. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang Pilipino. Pangsyam, marunong makisama at makibagay. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang Pilipino. Pang-sampu, maganda ang loob. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang Pilipino. Pang-11, makadiyos. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang Pilipino. Pang-12, pinahahalagahan ang personal na kalayaan. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang puti. At pang-13, magalang lalo na sa mga matatanda. Ito ba ay kaugaliang Pilipino o kaugaliang puti? Tama, ito ay kaugaliang Pilipino. Ang mga kaugaliang Pilipino ay makapamilya, matibay ang loob, masayahin at magiliw na kasama, marunong makisama at makibagay, maganda ang loob, makadiyos, magalang lalo na sa mga matatanda. Ang mga puti naman ay individualistic o mas importante sa kanila ang individual na interes kaysa sa pamilya nila o pamayanan. Dahil sa kanilang maunlad na bayan, marami sa mga puti ang mataas ang tingin sa kanilang kabihasnan. Normal sa kanila ang mga tuwiran sa kanilang magulang at manindigan sa kanilang karapatan. Mas mahalaga sa kanila ang personal na kalayaan kaysa sa nakabubuti sa mga nakararami. Ito ay pangkaramihan at tipikal na paglalahat, pero hindi lahat ng Pilipino ay may pag-uugaling Pilipino, gayon rin ang mga puti. Makikinig naman kayo at makikisabay sa kantang Mano Po o Ugaling Pinoy. Reposted, lyrics below, isang awitin tungkol sa isang magandang kaugalian nating mga Pilipino na unti-unting nawawala
sa ating mga bagong henerasyon. Mano po. Basahin natin ang awiting Mano po. Ang sabi sa awitin, mano po itay, mano po inay, isang paggalang sa ating mga magulang. Mano po itay, mano po inay, kay sarap pakinggan, magandang kaugalian. Sana'y mapangalagaan at hindi mapabayaang mawala itong tuluyan. Di ka ba nangangamba? Ang panahon nag-iiba. Darating ang araw kung tayo'y wala na, tuluyan na rin kayang mawawala ito? Ang ugaling Pinoy sa banyagang bayan, unti-unting nawawala ng saysay. Ang ugaling Pinoy sa banyagang bayan, unti-unting nawawala ng buhay. Naunawaan niyo ba ang liriko ng awitin? Dumako naman tayo sa ikalawang araw. Kaugnay sa paksa bilang isa, ang mga mabubuting kaugaliang Pilipino. Ang kaugaliang Pilipino ay bahagi ng ating kultura. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kaugaliang ito, nahuhubog ang ating kamalayan sa pagka-Pilipino. Ang ating mga gawi ay humuhubog sa individual ng pagkakakilanlan bilang miyembro ng lipunang Pilipino. Sa pagsasabuhay ng kaugaliang Pilipino, nauugnay tayo sa kaugalian ng ating mga ninuno na ipinamamana mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ito ay nagpapalakas sa pagkakaisa ng pamayanang Filipino. Ang kaugaliang Filipino ay nakikita sa pakikitungo, ritual, seremonya o iba pang mga aspekto ng pang-araw-araw na buhay na ugnay sa pagka-Pilipino. Ang sumusunod ay mga kaugaliang natatangi sa mga Pilipino. Letter A, malapit na ugnayan sa pamilya. Isang kaugaliang Pilipino ang pagsasama-sama ng pamilya sa iba't ibang okasyon tulad ng mga pagdiriwang, kainan at simpleng pagsasama-sama sa bahay. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa bawat isa. Para sa mga Pilipino, mahalaga ang pagsasama-sama dahil sa pagbabahaginan ng mga karanasan, mga kwento at kabigatan sa buhay. Sa kulturang Pilipino, malaki ang pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Ang mga miyembro ng pamilya ay may tungkuling alagaan ng kanilang mga nakatatanda bilang pagpapakita ng respeto at pagmamahal. Nagpapalakas ito ng ugnayan sa pamilya. Sa oras ng pangangailangan, ang mga miyembro ng pamilya ay nagtutulungan at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Maaaring ito ay tulong sa mga gawain sa bahay o pinansyal. Depende sa pangangailangan ng bawat isa. Letter B, mabuting pakikibagay at pakikisama. Ang pagkakaroon ng kakayahan na makisama ay nagpapakita ng respeto sa kapwa Pilipino. Sa pamamagitan ng pakikibagay, ipinapakita ng isang tao na nirerespeto niya ang damdamin at opinyon ng iba. Ang pakikisama ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng harmonya sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagrespeto sa mga kaibigan, kapamilya at katrabaho, mas nagiging maligaya at masaya ang pagsasamahan. Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong at pagbibigay suporta sa isa't isa, mas madali para sa mga Pilipino na makamit ang kanilang mga layunin. Ang mga individual na marunong makisama, natututong magpapakumbaba, magpatawad at maging maunawain dahil nakikisama, nagsisikap na gampanan ang tungkulin. Ang mga ito ay nagtataguyod ng mas mahusay na relasyon at nagsisilbing halimbawa ng mabuting pag-uugali. Letter C, ang pagkamasayahin at magiliw. Ang pagiging masayahin at magiliw na kasama ay nagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagiging masayahin at positibo, nagkakaroon ng magandang atmosfera at mas madali ang pagbuo ng magandang ugnayan sa kapwa.
Ito ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa damdamin ng iba na nagbubunga ng mas mabuting komunikasyon. Ang pagiging masayahin ay may positibong epekto sa kalusugan. Ang pagtawa at pagiging positibo ay nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng immune system at nagbibigay daan sa mas malusog na pamumuhay. Ang maaliwalas at magiliw na pakikitungo sa mga kasamahan ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagbibigay daan sa mas malalim na pagkakaibigan. Ang mga pista, selebrasyon at kasayahan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapasalamat sa pagpapala at pagdiwang ng mumunting tagumpay sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Letter D, ang pagkamakadiyos at takot sa Diyos. Para sa maraming Pilipino, ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa kanila ng gabay at patnubay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa sa harap ng mga hamon at pagsubok. Ang relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino at nagbubuklod sa kanila bilang isang komunidad. Ang mga aral ng pananampalataya ay nagtuturo sa mga Pilipino ng mga moral na prinsipyo at batayang gawain tulad ng pagmamahal sa kapwa, pagbibigay at kabutihang loob. Ito ay nagpapalakas sa kanilang pagiging mabuting mamamayan at nakikibahagi sa pagpapalaganap ng kabutihan sa lipunan. Ang mga aral ng pananampalataya ay nagtuturo rin sa mga Pilipino ng pagiging responsableng mamamayan at pagmamalasakit sa kapwa. Ito ay nagpapalakas sa kanilang pangunawa at pagkilos sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagiging mabuting halimbawa sa kanilang komunidad. Letter E, makatao. Ang pagiging makatao ay nagpapahiwatig ng kahandaan na magmalasakit, magbigay at magbahagi ng oras at pera sa iba. Ang Pilipinong kaugaliang makatao ay nagpapakita rin ng paggalang at pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapakita ng respeto sa iba't ibang paniniwala, kultura at pamamaraan ng pamumuhay. Gawang aralin bilang 3. Salaysay buhay. Hahatiin ang klase sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay bubunot ng isang kaugaliang Pilipino sa itaas at magsasadula o kilos at salita ng isang sitwasyon sa araw-araw na buhay sa bahay o paaralan. Ipapakita sa dula ang pagsasabuhay ng kaugaliang Pilipino at mga ugnay na mga katangiang nabunot. Narito naman ang rubric sa pagmamarka. 10/10, malinaw na napakita at madaling maunawaan sa mga kilos at salita ang nasabing kaugalian. 8-9/10, sobra sa sapat ang linaw at pagpakita, madaling maunawaan sa mga kilos at salita ng nasabing kaugalian. 5-7/10, sapat ang linaw at pagpakita, naunawaan sa mga kilos at salita ang nasabing kaugalian. And 1-4/10, hindi sapat ang linaw at pagpakita, mahirap maunawaan sa mga kilos at salita ang nasabing kaugalian. Ikatlong araw. Kaugnay sa paksa bilang 2, mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa mabubuting kaugaliang Pilipino. Ang pagsasabuhay ng mga kaugaliang Pilipino ay may malaking epekto sa pagpapalago at pag-unlad ng individual. Ito ay naglalagay ng halaga sa ugnayan, pagkakaisa at pagkamapagkumbaba na nagbubunga ng masiglang komunidad at pagkakaisa sa lipunan. Ang sumusunod ay mga pamamaraan ng pagpapalago ng ating kamalayang Pilipino. Una, pagbibigay panahon at pakikipagkwentuhan sa mga matatanda.
Ang pagbibigay ng oras at pakikinig sa mga kwento ng mga matatanda ay nagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at lipunan. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapahalaga sa kanilang karanasan at kaalaman at nagbubuo ng samahan at pagkakaisa sa komunidad. Ang pakikipagkwentuhan sa kanila ay nagpapalakas ng paggalang at nagbibigay buhay sa tradisyon at kultura ng bansa. Dapat nating ipagpatuloy ang kaugalian ng pagmamano, pagbibigay upuan sa mga matatanda at pag-aalay sa kanila. Pangalawa, pagbibigay prioridad sa pagsasama-sama ng pamilya. Pahalagahan at bigyan natin ng panahon ang mga selebrasyong pampamilya at bayan. Pagsumikapan rin nating makiisa sa mga gawain ng simbahan at pamayanan kagaya ng mga camping, picnic at paggawa ng konkretong hakbang para maipakita ang pagmamalasakit sa mga magulang at kapatid. Pagbibigay ng mga munting alaala o regalo sa isa't isa. Maaring magkaroon ng pulong-pulong ang mga pamilya kung saan pagkakasunduan ng mga bagay para sa ikabubuti ng komunikasyon sa pamilya. Halimbawa, no cellphone time sa hapagkainan. Maaari ding magplano ang pamilya ng mga aktibidad sa pagtulong sa mga nangangailangan. Halimbawa, pag-alay ng panahon at pera sa mga kaanak at kapitbahay na nangangailangan. Pangatlo, pakikiisa sa mga proyekto at gawain sa pamayanan. Ang pakikiisa sa mga proyekto ng pamayanan ay nagbibigay daan sa mga mamamayan na magtulungan at magkaisa upang maisakatuparan ang mga layunin at adhikain ng kanilang komunidad. Ito ay nagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa pagitan ng mga tao, nagpapalawak ng kanilang kaalaman at kasanayan at nagbubunga ng positibong pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Ang bawat individual na nagpapakita ng pakikiisa ay nag-aambag sa pagpapalakas ng kanilang komunidad at nagpapabuti sa buhay ng kanilang kapwa mamamayan. Isang halimbawa nito ay ang Brigada Eskwela. Pang-apat, pagiging bukas sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa mga taong may naiibang paniniwala. Ang pagiging bukas sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa mga taong may iba't ibang paniniwala ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging makatao. Ito ay nagpapalawak ng ating kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang kultura, pananaw at paniniwala. Sa pamamagitan ng pagiging bukas, natututuhan nating magrespeto sa opinyon at pananaw ng iba at itinataguyod natin ang pagkakaisa at pagtanggap sa kabiguang mayroon tayo. Ang ganitong pag-uugnayan ay nagbibigay daan sa pagpapalakas ng mga samahan at pagpapalaganap ng pagmamahalan sa pamayanan. Bukod dito, ito rin ay nagbibigay ng mga oportunidad na magkaroon ng mga bagong kaibigan at karanasan na magbibigay sigla sa ating buhay. Sa huli, ang pagiging bukas sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa iba ay nagpapalakas sa ating kakayahan na maging mabuting tao o pagiging makatao. Panglima, patuloy na pag-aaral sa sariling kalagayan, kultura at kasaysayan ng sariling bayan. Ang pagpapalawak ng kaalaman sa kultura at kasaysayan hindi lamang sa sariling bayan kundi pati na rin sa ibang kultura ay may mahalagang papel sa pagpapalalim ng ating pag-unawa sa mundo. Sa pamamagitan nito, natututuhan natin ang pagpapahalaga sa ating sariling kultura at kasaysayan na siyang nagbibigay sa atin ng sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Binubuksan rin nito ang ating isipan sa mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng iba't ibang bansa at lahi na nagpapalawak sa ating pag-unawa sa pagkakaiba-iba at pagkakapareho ng tao sa buong mundo. Para naman sa gawaing ito,
Nakasali o ginagawa o nagawa nyo na ba ang ganito? Lagyan ng check ang nagawa na ng inyong pamilya sa simbahan o pamayanan. Storytelling kasama ang lolo o lola. Family camping. Nakibahagi sa camping ng mga kabataan. Naunang bumati sa bagong kaklase. Nagpakain o nagpamigay ng tulong. Nakilahok sa paglinis ng kapaligiran. Naimbita sa bahay ng dayuhan o may ibang paniniwala o pananampalataya. Nagtanggol ng binubuli. Nakibahagi sa pagtitipon ng barangay. Nagmamano sa mga nakakatanda sa tuwina. Tumulong sa matatanda na may kapansanan. Nagbigay ng upuan sa matanda. Hiking kasama ang pamilya. Nagdasal o nagdarasal kasama ang pamilya. Parating gumagamit ng po at opo. At masaya sa pagtulong sa gawaing bahay. Nagawa nyo na ba ang mga ito? Lagyan ninyo ng check kung alin sa mga ito ang nagawa nyo na. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng isang magandang kwento. Ang pamagat ng kwento ay si Juan at ang kanyang pagtulong sa kapwa. Akda ni Christy D. Sagun. Dapsmex Main, SDO Urdaneta City. Edited by Lily Fetalsana Apura. May isang batang lalaking mag-aaral na nagngangalang Juan. Si Juan ay kilala sa kanilang lugar dahil sa kaniyang malasakit sa kapwa. Isa siyang mabait, mapagbigay at palaging handang tumulong. Isang umaga, habang papauwi si Juan galing sa paaralan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nahihirapang maglakad. Agad siyang lumapit para tulungan ang matandang lalaki sa pagtawid sa kalsada. "Napakabait mong bata. Maraming salamat sa iyong kabaitan," sabi ng matandang lalaki. "Ako ay pupunta sa tindahan upang bumili ng aking mga pangangailangan. Wala kasi akong mapag-utusan." "Walang anuman po. Juan po ang pangalan ko. Naaalala ko ang lolo ko nang makita ko kayo." Nagkataon na binigyan si Juan ng pera ng kanyang tiyuhin, kaya bumili si Juan ng ilang pagkain. Malapit lang pala ang tahanan ng matanda at maaga pa naman, kaya nagpasya si Juan na ihatid ito sa tahanan. Habang sila ay naglalakad pauwi sa tahanan ng matanda, nagkwento ito. "Ang pangalan ko ay Enrique. Isa akong retiradong sundalo. Nadestino ako at nakipag-away sa armadong rebelde sa mga kabukiran ng Mindanao at Negros. Nadestino rin ako sa Mindoro at iba pang lugar sa Pilipinas." Ang pagkukwento ng matanda. "Pero iho, matanda na ako. Ngayon, inaalala ko na lang ang mga karanasan ko. Kahit pagbili ng kailangan ko ay nahihirapan na ako." Nang makarating sila sa tahanan nito, naisip ni Juan, kung minsan maaga mag-uwian at may oras pa ako, dadalawin ko si Lolo paminsan-minsan. "Lolo, pwede po bang dumalaw ako sa inyo paminsan-minsan? Nais ko pong makinig sa mga kwento ng karanasan ninyo sa pagiging sundalo." "Maraming salamat, Juan. Ikinagagalak kong maging kaibigan mo." Ang masayang tugon ng matanda. "Naway pagpalain ka ng Panginoon." Para naman sa pagtatalakay ng kwento, sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang pinagkakaabalahan ninyo matapos ang klase? Pangalawa, may nakita na ba kayong matanda o taong may kapansanan na nahihirapan sa daan? Pangatlo, ano kaya ang pwedeng mangyari kung hindi tinulungan ni Juan ang matanda? Pang-apat, kung ikaw si Juan, tutulong ka ba sa matandang hindi mo kilala? Bakit?
Panglima, ano-ano ang mga magagandang dulot ng pagtulong ni Juan sa matanda? At pang-anim, ano-ano ang mga dahilan kung bakit tayo nag-aatubiling tumulong sa mga taong nangangailangan? Balikan ang kanta sa simula ng aralin at punan ninyo ang mga puwang ng mga kilos at gawa na angkop at ugnay sa aralin ukol sa mabubuting pag-uugali ng mga Pilipino. Gawin ito ng pangkat-pangkat at kakantahin ng bawat pangkat ang inyong gawa sa harapan ng klase. Lagyan ninyo ng pamagat ang kanta ayon sa inyong mga sagot sa puwang. Halimbawa, ang pamagat ay, tutulong ako, inay, tutulong ako, itay. Pamagat. Mula sa kanta, ang mga tamang kasagutan ay, mano po itay, mano po inay. Isang paggalang sa ating mga magulang. Mano po itay, mano po inay. Kay sarap pakinggan, magandang kaugalian, sana'y mapangalagaan at hindi mapabayaang mawala itong tuluyan. Di ka ba nangangamba? Ang panahon nag-iiba. Darating ang araw, kung tayo'y wala na, tuluyan na rin kayang mawawala ito? Ang ugaling Pinoy sa banyagang bayan, unti-unting nawawala ng saysay. Ang ugaling Pinoy sa banyagang bayan, unti-unting nawawala ng buhay. Ika-4 na araw. Para sa pabaong pagkatuto, bawat mag-aaral ay mag-iisip at magdadala ng larawan na nagpapakita ng pagsunod sa pangunahing payo ng kanilang mga magulang alinsunod sa panatang makabayan. Ang bawat pangkat ay gagawa ng poster ng panatang makabayan na may larawan ng mga gagawin ng bawat kasapi ng grupo. Bibigkasin nila ng sabay-sabay at madamdamin ang panatang makabayan sa harapan ng klase at sasabihin ang mga gagawin ng bawat isa bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at magulang. Narito ang panatang makabayan. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Mga payo ng aking mga magulang. Isulat ninyo ang mga payo sa inyo ng inyong mga magulang. At narito naman ang rubrik sa pagmamarka. Narito naman ang pagninilay sa pagkatuto. Suri sa sarili. Susuriin at mamarkahan ninyo ang sarili ukol sa pagsasabuhay ng mga kaugaliang Pilipino. Pagsasabuhay ko ng mga kaugaliang Pilipino. Una, parati akong gumagamit ng po at opo at ang katulad ng mga salita kapag nakikipag-usap sa mga matatanda. Pangalawa, ako ay nagmamano at nagpapasalamat sa aking mga magulang. Pangatlo, binibigyan ko ng panahong bisitahin at kausapin ang aking mga lolo at lola. Pang-apat, isinasapuso ko ang mga payo at aral ng aking mga magulang. Panglima, sinisikap kong magpakumbaba at umunawa sa mga kasapi ng aming pamilya at mga kamag-aral para magkaroon kami ng mabuting relasyon. At narito naman ang rubrik sa pagmamarka. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsusulit. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Unang bilang, alin sa mga gawain sa ibaba ang kaugaliang Pilipino na nagpapakita ng kanilang pagiging masayahin at magiliw? A. Pagiging palaasa sa kapalaran. B. Pagiging malungkot sa lahat ng pagkakataon. C. Pananatili sa sariling mundo at hindi pakikisalamuha sa ibang tao. D. Kakayahang ngumiti at magpatawa sa iba-ibang sitwasyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D.
kakayahang ngumiti at magpatawa sa iba-ibang sitwasyon. Pangalawa, ano ang ipinapahiwatig ng pagiging madasalin ng mga Pilipino? A. Hindi nila kailangan ang tulong ng Diyos. B. Wala silang alintana sa kanilang pananampalataya. C. Sila ay labis na maka-Diyos at walang anumang pagkukulang. D. Kanilang pinapahalagahan ang pananampalataya sa Diyos at humuhugot ng lakas mula dito. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Kanilang pinapahalagahan ang pananampalataya sa Diyos at humuhugot ng lakas mula dito. Pangatlo, paano ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang takot sa Diyos? A. Pagbibigay prioridad sa sariling kalayaan. B. Takot mapag-isa. C. Takot sila sa madilim na lugar. D. Hindi gagawa ng masama sa kapwa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Hindi gagawa ng masama sa kapwa. Pang-apat, ano ang kaugaliang Pilipino na nagpapakita ng pagiging magiliw sa mga bisita? A. Hindi pagsasalita sa mga bisita. B. Pagsasabi ng masakit na salita sa mga bisita. C. Pag-iwas sa mga bisita upang hindi magkaroon ng abala. D. Pagmamalasakit at magalang na pakikitungo sa mga bisita. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pagmamalasakit at magalang na pakikitungo sa mga bisita. Panglima, paano na ipapakita ang pagmamalasakit ng mga Pilipino sa kanilang pamilya? A. Pagdalo sa mga pagtitipon ng pamilya. B. Pag-iwas sa pamilya upang makapag-focus sa personal na interes. C. Pagkuha ng mga gamit o pera mula sa mga kapamilya. D. Pagsasaalang-alang sa kalagayan at damdamin ng bawat miyembro ng pamilya. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pagsasaalang-alang sa kalagayan at damdamin ng bawat miyembro ng pamilya. Pang-anim, alin sa mga salaysay ang pagsasakilos ng mabuting kaugaliang Pilipino? A. Nagpapakita ng mga negatibong asal ng mga Pilipino. B. Pinalalakas ang impluwensya ng dayuhan sa kultura. C. Ipinapakita ang mga magagandang ugali ng mga Pilipino. D. Ipinamamalas ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ipinapakita ang mga magagandang ugali ng mga Pilipino. Pampito, paano ipinapakita ang pagiging mapagpakumbaba bilang isang mabuting kaugalian ng Pilipino? A. Pagtanggi sa pagtulong sa mga kapwa. B. Pag-aaksaya ng oras sa mga walang kabuluhan. C. Pag-amin sa mga pagkukulang at pagkakamali. D. Pagyayabang ng mga tagumpay sa social media. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pag-amin sa mga pagkukulang at pagkakamali. Pangwalo, aling kilos ang hindi kasama sa mga halimbawa ng pagtulong sa kapwa? A. Pag-aaral ng mabuti. B. Pagsasagawa ng illegal na gawain para kumita ng pera. C. Pagtuturo sa isang estudyanteng nahihirapan ng libreng tutorial. D. Pagpapatayo ng isang sariling monumento. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagtuturo sa isang estudyanteng nahihirapan ng libreng tutorial. Pangsyam,
Anong konsepto ang ipinapahayag ng pagmamalasakit sa kapakanan ng bayan? A. Pagiging self-centered at walang pakialam sa iba. B. Pagtutuon ng pansin sa pansariling interes lamang. C. Paggawa ng mga aksyon para sa ikabubuti ng komunidad o bansa. D. Pag-aambisyon para sa personal na kapakinabangan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Paggawa ng mga aksyon para sa ikabubuti ng komunidad o bansa. Pang-10. Aling kaugalian ang maiuugnay sa pagiging makapamilya? A. Parati lang sa bahay. B. Hindi magbibigay sa iba dahil para lang lahat sa pamilya. C. Pagbibigay panahon at prioridad na makasama ang pamilya. D. Pag-aksaya ng oras sa mga hindi produktibong gawain. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagbibigay panahon at prioridad na makasama ang pamilya. Pang-11. Sa anong paraan maipakikita ang pagkamakatao? A. Pagsunod sa mga batas at responsibilidad. B. Pagtulong at pag-aalay sa isang taong natumba sa daan. C. Pagsasagawa ng mga gawaing pilit na ipinagbabawal. D. Pagsisiwalat ng personal na impormasyon sa publiko. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Pagtulong at pag-alalay sa isang taong natumba sa daan. Pang-12. Alin sa sumusunod ang nagpapamalas na mabuting pakikibagay at pakikisama? A. Hindi pagtanggi kahit ayaw. B. Pagsisikap na unawain at kaibiganin ang mga kasamahan. C. Sasama sa lahat ng lakad ng barkada. D. Pagtanggi na makasama sa grupo ang ibang kamag-aral. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Pagsisikap na unawain at kaibiganin ang mga kasamahan. Pang-13 at pang-14. Alin sa mga sumusunod ang hindi kaugaliang Pilipino? 2 sagot. A. Paggalang sa mga nakakatanda. B. Prangka at nangangatwiran sa magulang na parang kaedad lamang. C. Pababayaan ng bisita sa sala habang kumakain. D. Pagtulong sa isang banyaga na makita ang address na hinahanap. Ano ang mga hindi kaugaliang Pilipino? Magaling! Ang mga hindi kaugaliang Pilipino ay letter B. Prangka at nangangatwiran sa magulang na parang kaedad lamang. At letter C. Pababayaan ng bisita sa sala habang kumakain. At para sa pang-15, alin sa sumusunod ang hindi dapat gawin para mapalawak at mapalalim ang kaalaman sa pag-uugaling Pilipino? A. Patuloy na pag-aaral sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. B. Pag-aaral sa kasaysayan ng ibang lahi. C. Pagkanta at pagtangkilik ng mga sariling produkto at sining. D. Pagtangkilik ng mga banyaga at imported na mga produkto. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Pag-aaral sa kasaysayan ng ibang lahi. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!